Magmalayuan muna tayo mga pards kasi nagsawa na ako kakaikot-ikot dito sa Metro Manila. Tsaka nakalimutan ko na kung magkano ang kitaan pagka lumalayo tayo. Tignan natin mga pards kung kikita kami ng malayo ang biyahe ngayon. Subukan natin. Ito yung booking ngayon mga pards sa Metro Manila, madami. Kaya tignan natin sa Imus kung kaparehas nito. Ayan, limited Akyat tayo ng Skyway mga pards. Dito ko lagi dumadaan pagka pupunta ako ng Cavite sa may Naiya X. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. May 30 ngayon, Saturday, 2026. Time check, 9:41 AM. First booking namin from Nagkaisang Nayon going to Imus sa halagang 1,380. Ang layo ng pickup location ay 2.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, first booking. Yan yung pick up natin mga pards, mga upuan. Upuan na may parang kutsyon siya. Ay, nasanansan na rin. Ano mga pards, pick up natin. 14. Hindi pa. Ayan, picture natin mga pards. Okay, na-pick up na namin yung first booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 46 km. Alright, let's go! Magmalayuan muna tayo mga pards kasi nagsawa na ako kakaikot-ikot dito sa Metro Manila. Tsaka nakalimutan ko na kung magkano ang kitaan pagka lumalayo tayo. Tignan natin mga pards kung kikita kami ng malayo ang biyahe ngayon. Subukan natin. Nakalimutan na natin Tsaka huling biyahe ko kasi yung malayuan ay mababa pa yung diesel. Ngayon, doble na yung diesel. Kaya tingnan natin kung kikita tayo ngayon. Okay naman yung mga malapitan na biyahe natin kasi kumikita naman tayo ng maganda. Ngayon, titesting lang namin ni tatay yung malayuan. Nakakita ko sa 1.3. Sabi ni tatay, parang kulang pa rin daw yun kasi mahal daw nga ng diesel. Kaya susubukan lang natin kung kikita tayo. Ganun naman buhay lalamove, laging pagsubok. Lagi tayong sumusubok dito kung kikita tayo. Dahil nga hindi naman talaga stable ang kitaan dito. Gaya ng, di ba, yung pamasahe natin, pabago-bago. Yung booking natin, pabago-bago. Minsan maganda, minsan hindi maganda. Kung minsan marami, minsan naman konti. Kaya testing, subok-subok tayo lagi araw-araw pag biyahe dito kay Lalamove mga pards. 10-11 pa lang ng umaga mga pards. Pero yung init, yung singaw, grabe na. Parang alauna na ng tanghali. Buti na lang yung sasakyan natin ay maganda yung circulate nung radiator natin ni tatay. Kaya hindi siya nag-overheat. Pero mas maganda yung kay Boy AC Garage. Kasi yung circulate ng radiator niya maganda talaga, bubulwak talaga. Malabas talaga yung tubig. Yun ang magandang circulate mga pards. Kaya pag nahanap kayo ng L300, hanapin nyo yung bubulwak. Parang circulate ng tubig, maganda talaga. Labas talaga yung init ng radiator. Bubuga yung tubig Pagka nare-revolusyon, bubuga yung tubig. Hindi, kasi mga pards, sa ganun pagkakataon, dapat hindi na binalag. May problema na nga, binalag mo pa. Nagreklamo na nga yung client ko, binalag mo pa. Dapat pinag-usapan nyo na maayos. Diba sabi niya, linis lang yan. Boss, diba gumaganon siya? Sabi niya, wala namang problema yan boss linis lang yan. Ano ba naman na palinis niya lang? Magkano lang yung magpalinis ng radiator? Tsaka dapat din niya na binalag. Kasi nga nagreklamo yung tao may problema Kaya ka pumunta doon kasi may problema. Dapat din niya na binalag. Inayos niya na lang, kinausap niya. Sige, balik kayo ng 2 days. Tatawagin ko lang yung mekaniko ko, papasigit ko. Pagka may problema, palinis ko yung radiator kung alam niyang radiator lang yung sira, di ba? Solo booking lang tayo ngayon mga pards kasi puno na rin yung sasakyan. Parang wala na tayo may sasabay. Wala na paglalagyan. Meron sa ibabaw ng mga upuan kasi masira naman yung upuan. Kaya isang booking lang papuntang Imus, Cavite. Ito yung booking ngayon mga pards sa Metro Manila, madami. Kaya tignan natin sa Imus kung kaparehas nito. Ayan, limited 11:30 mga pards. Nandito na kami ngayon sa may Ortigas, Pasig. EDSA tayo. Dire-diretso lang hanggang makarating tayo ng Expressway, SLEX. Pag na-EX kami mga pards, patagos ng Cavitex. Kasi deliver natin sa Imus
along Emilio Aguinaldo Highway. Layo pa, nasa 34 kilometer pa yung drop-off location namin mga pards mula rito. Ang init mga pards, inaantok-antok na naman si tatay oh. Nanahimik na naman dyan eh. Hindi na naman nagsasalita eh. Bumili kami ng bumili si tatay. Pinadaanan kami sa may Mindanao Avenue C5, dyan sa may stoplight ng Trinoma. Bakit kasi nito ito? Natuklap-tuklap na eh. Kaya pinalitan na namin mga pards. Mamaya papalitan namin kasi nakatali oh. Wala kaming pantanggal nitong tong clip. Akyat tayo ng Skyway mga pards. Dito ko lagi dumadaan pagka pupunta ako ng Cavite sa may Naiya X para laktawan natin yung Pasay. Hindi tayo dadaan ng Pasay. Diretso Cavitex na ang bagsak natin. Kasi pagka sa Pasay ka pa dumaan, minsan matraffic pa dun. Dito wala na. Diretso na tayo ng Cavitex ang bagsak natin. Kaya pag pupunta kayo ng mga bandang Cavite, dito rin kayo dumaan. Sa mga newbie, mga baguhan na subscriber natin na magtatanong na naman kung kanino sinisingil o sino nagbabayad ng mga toll fee, Skyway, NLEX, SLEX, mga ganyan. Client, mga pards, silang may sagot niyan. Basta abunuhan nyo na muna, tapos singinin nyo na lang. Pero pagka straight Skyway kayo, kunwari, mula Balintawak hanggang Alabang, kailangan ipaalam nyo muna sa client kung papayag sila. Kasi medyo mahal ang Skyway. Ito, mura lang naman dito. Nasa 54 lang ata hanggang Cavitex eh. Kaya hindi gaano masakit pagka sinabi natin na nag-NAIX tayo. Kayang-kaya nilang bayaran yan. Pero yung mga NLEX, SLEX, kahit di nyo napaalam yan, matik na yan. Alam nila na dumadaan tayo ng mga toll fee, mga parts. Huwag lang sa Skyway kasi medyo mataas yung Skyway. Kaya kailangan papaalam nyo rin. Pagdadaan kayo ng Skyway. Ganun yung diskarte ko. Ewan ko sa mga veterano natin, mga kalalamove driver dyan, kung ganun ang diskarte nila. Cavitex na tayo mga pards. Bale 45 pesos sa may Naiya X. Tapos 39 pesos sa may Cavitex. 12:43 ng tanghali mga pards. Nasa may Imus Cavite na kami. Drop off location natin. Yan na mga pards. Pinababa nila yung upuan. Dadalhin daw sa taas yung upuan. Mag-aalauna na mga pards. Katatapos lang namin i-deliver yung first booking namin. Bale, kakain lang kami ni tatay. Hanap lang kami ng magandang paradaan dahil napakainit dito ngayon. May nakuha kaming second booking mga pards. Kaya mamaya na kami kakain. Pipick-upin muna namin ito bago kami manangalian ni tatay. Ito yung booking oh. Time check, 1:03 PM. Second booking namin from General Trias going to Pasong Putik proper. Sa halagang 1,165. Ang layo ng pick-up location ay 5.3 km. 1,000 kg to. Regular booking lang. Papunta na ako sa may pick-up location. May mga booking naman siya mga pards. Kaso, ibang lugar rin pupuntahan kasi gusto na natin papunta Quezon City. Ganun. Buti nakachamba tayo. May mga booking siya rito kaso pa isa-isa. Hindi gaya sa Manila, sunod-sunod yung tunog. Mag-aabang ka lang, meron din naman dito mga pards. Hindi siya katulad noon na sobrang tagal lang hinihintay mo bago tumunog. Ngayon, minuto lang ang pagitan. May naririnig kang tumutunog mga pards. Kaso yung iba nga, malalayo yung mga pickup. Buti ito na-tsempo sa amin. Malayo pa nga ito 5.3. Pero kinuha natin. Swerte. Kasi may mga nakasali na May dalawang naka-join na. Buti sa atin pa rin binigay ni Lalamove. May aksidente pa mga pards. Ano yun? Motor. Bumangga sa kotse. Ayun yung kotse. Ano nangyari sa kanya? Nakakatayo May bali siguro yan. Kaya hindi makatayo. Ayun. Bata yung paa Ito yung pick-up natin mga pards. Second booking. Aircon pala yung pick-up natin. Okay, picturean natin. Tapos na tayo dito. Okay, na-pick up na natin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 57 km. Alright, let's go! Grabe yung Cavite ngayon mga pards. Marami ka nang pwedeng tagusan. Hindi lang na yung mga main road ang dadaanan. Yung mga iba ng mga daanan ngayon, katulad nito. Ito yung galing kami Lancaster. Bagong daan dito ngayon. Pwede mong shortcutan. Ito pa, kagaya nito. Luwag ng kalsada rito, parang C5 eh. Bagong tayo rin tong kalsada na to mga pards. Mga bandang looban ng mga Imus, ganyan, mga General Trias, tagusan na, yung mga bagong kalsada na. Cavitex ulit tayo dumaan mga pards, via Kawit, Cavite naman. Yung papasok tayo ng Cavite kanina, lumabas tayo ng Bacoor lang eh. Kaya dalawa lang ang binayaran natin. Dito tatlo. Kasi nanggaling tayo ng Kawit, Cavite, entrance tayo pumasok ng Cavitex. Get tayo mga pards ng Naiya X para mapabilis tayo. Hindi tayo dadaan ng Pasay. Ayan o, Skyway entry.
Katapos, tagos tayo ng Magallanes. Doon ang out natin, papunta ng EDSA. Tapos na tayo ng NAIX mga pards. Palabas na tayo ng Skyway. Pa Makati, Balintawak tayo. Pero bababa tayo ng Magallanes para tagos tayo ng EDSA. Doon ang daan natin papunta ng Novaliches proper. Nova proper ata to. Ay hindi pala, Pasong Putik proper pala to. Ito, ang ganda rito. Diba, salabat yung mga ano niya, mga tulay. Oo, di ba? Ganda ng mga tulay, mga parts. Parang sa ibang bansa. Yung unang exit dito, ayun yung Magallanes. Kaya kanan lang tayo, sa gilid. Kasi bababa na tayo ng Magallanes. Kasi pag dinaretso natin to, may tagos naman, papuntang bababa tayo ng Quezon Ave. Kung didiretso natin yung Skyway. Kaso baka magreklamo yung client natin. Kaya mag-EDSA na lang ako. Baba ako ng Magallanes. So, pababa na tayo ng mga parts. Magallanes. Ito na yung SLEX South Super Highway. Papuntang Makati. Dinerecho nyo yan, Osmeña Highway yung mga parts. Papuntang Makati, papuntang Manila. Pero sa kanan ulit tayo, sa gilid lang tayo. Kasi kakanan tayo ng EDSA. Ito yung kinakatakutan ng tatay na lugar Itong Osmeña Highway, pag dinerecho natin yan dyan. Pag hindi tayo lumiko ng EDSA kumanan, yung padiretso dyan, takot si tatay dyan sa kalsada na. Maraming kalaban kasi dyan mga parts. Ewan ko lang, nakaraan na nasuspinde. Ewan ko lang kung nakabalik na ngayon yung taon na to. Nung nakaraan taon pa nasuspinde. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, suspendido pa rin sila. Kanan tayo, pa-EDSA tayo mga bird. Yan, Osmeña Highway sa baba, diretso. Itong kanan, EDSA. Yan, itong EDSA. EDSA Magallanes to. Dami rin building dito mga parts no? Puro condo oh. Baka susunod yung buong Pilipinas, puro condo 2:30 ng hapon mga pards. Nandito kami ngayon sa may Cubao Ilalim. Medyo matraffic yung EDSA. Kaya medyo parang natagalan tayo. Estimate ko mga alas 4, nandun na dapat tayo. Kaso mahaba pa yung biyahe natin. 19 km pa yung drop-off location natin. 4:20 ng hapon mga pards. Nasa may Regalado Highway na kami. 1.6 km na lang yung drop-off location. Lapit na. 4:30 mga pards, sa drop-off na tayo. Baba lang natin itong mga aircon. Ito na mga pards, nababa na yung aircon. Picturean natin. Okay. Ayun may Disneyland pala rito tayo. Disneyland. Ayan may tapat ng Robinson's Place, Novaliches. Ayan. May bubungan na. Dati wala Ano yan? Extreme Circus. Circus? Mga circus nakalagay circus Extreme Circus Mga magaling magsasatabling yan, ang ganda Mag-income reveal na lang tayo mga pards kasi uwi na kami ni tatay. Bali nakadalawang booking lang kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 1,159. Tapos wala kami nakuha tip mga pards. Wala pa sigurong 30 pesos yung tip na nakuha namin. Kaya bawasan ko na lang ng diesel. Nag-diesel kami ng 1,000. Tsaka 100 na pangkain. Di pa kami nagme-merienda. Sa bahay na kami magme-merienda. Kaya 100 lang yung babawas natin sa pangkain. 1,100 minus 2,159. 2,100 na lang. Minus 1,100 equals 1,000 mga pards. Ayun lang, naka 1,000 kami na malinis, 1,000. Labas na ron mga pards, yung pangkain, pandiesel, saka yung commission nila, alam mo. Ayun na mga pards, sinapon na kami. Wala, hindi tayo makapagsabay, laging puno Yung aircon, mahirap naman patungan ng kung ano-ano yun. Baka mamaya pinatukan natin ng kung ano-ano yun, baka mabasag yung niya, pinatakit niya. Paano mga pards? Ayun lang, na tayo magagawa, ganun talaga Hindi tayo swerte ngayon Kaya bawi na lang kami sa susunod na araw. Biyahe kami ni tatay. Kaya kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!